Magandang buhay! Ngayon ay umaga na naman at ang ating motor ay puro putik. Ngayon kailangan natin itong linisin pagkat ito ay napakadumi. Pagkat nitong ilang araw ay nanlubay ang ulan at itong mga putik na ito ay nanggaling pa sa iba't ibang lugar. Kaya ngayon ay atin itong lilinisin upang bumalik ang kanyang kagandahan at katikasan. Binuksan na nga natin ang gripo mga idol. Pagkatapos sa buksan ay tinurumpitan na natin ang ating motor. Tuturumpitan natin ito ng tubig upang sa gayon ay matanggal ang mga putik-putik nito at lumambot ang mga putik na nakadikit dito. Dahil nga sa ilang mga araw na ulan ng ulan at itong motor ko ay hindi ko naasikaso pagkat meron ako mga ginagawa at mga importanteng bagay na hinarap. Ito ay na-stock ng 3 araw at ito nga ay ngayon ko lang naharap at nalinis. Kaya naman yung mga putik nito ay talaga namang matitigas na at mahirap nang linisin. Yun. Pagkayari nga natin matrumpitan ay kumuha tayo ng sabon. Ang gamit kong sabon ay yung pang-urong lang o yung panghugas ng plato. Yan. Atin lang iskus ito hanggang sa bumula. Ang una kong nililinis dito ay yung parteng mataas o yung parteng mga flarings niya sa taas. Pagkat kasi yan ang una nating lilinisin upang sa gayon ay hindi magasgas yung mga flarings natin. Pagka sa ilalim mo inuna yung pagpunas mo ng sabon, ay sigurado ay meron yung mga maliliit na bato o buhangin. Pagka yun kinuskus mo sa iyong motor, sa mga flarings sa iyong motor, ay siguradong magagasgas ito. Kaya naman yan ang uunahin mo na linisin. Yan. Kaya nagtataka tayo kung bakit nagagasgas sa motor natin. Lagi naman natin itong nililinis. Baka dun sa pamamaraan ng paglilinis natin. Kaya yung motor natin ay nagagasgasan natin. Yun o. Tapos ngayon naman ay nasabunan na natin siya. Siyempre, bobombitan na natin siya ng tubig. Yan. Tatanggalin natin lahat yan para hindi magmansya. Yan. Iniiwasan ko din dito mabasa yung mga electronics niya. Pero nasa inyo yun kung hindi nyo iwasan pagkat ako iniiwasan ko na para makasigurado na hindi masira o magkaroon ng grounded yung motor natin. Pagkat napakahirap magpundar mga idol. Kaya yung mga motor natin, alagaan natin yan pagkat yan ang kasangga natin kung saan man tayo naroroon. Mas madalas pa nga natin yung kasama kaysa sa mga syota natin sa totoo lang. Yan, linisin lang natin linisin para yung mga sabon matanggal na. At yun nga, nalinisan natin, nabombitan na natin ng tubig. Talaga naman lumabas na ang kapugian niya. Ngayon naman ipupunasan na natin yung mga basa-basa upang sa gayon ay hindi naman magmansya. Yun mga idol, ayan. Gumagamit ako dito yung kanebo kasi yan sumisip-sip yan ng tubig tapos pipigain mo lang, okay na. Hindi ako gumagamit ng mga damit pagkat nga yung mga damit o yung mga basahan ay madali silang mabasa o hindi mo agad malilinis yung motor mo. Di gaya nito na may kanebo. Ngayon nga malinis na siya, kitang-kita natin na makintab na siya. Lumabas ang kapugian at kumikilap-kilap pa. Talaga namang napakapogi. Ngayon naman, hindi pa tayo nakontento sa kanyang kakilapan. Gumamit pa tayo ng BS1. Yan. Pwede kayong gumamit yan upang sa gayon ay mas kumilap yung motor nyo. Mas gumanda at mas umangas. Kaya gumamit kayo ng ganyan. Kasi nakakatulong din yan pagka sa mga alikabok. Hindi siya madaling kapitan. Gaya nga nasabi nila, bigyan natin ito ng kaperasong montage. Yun na mga idol, hanggang dito na lang ang video natin. Kaya sana huwag nyo kalimutan na mag-subscribe at mag-comment sa ating comment section kung sa gayon kung gusto nyo magpa-shoutout ay shoutout ko kayo agad. Maraming salamat sa panonood at sinayang ko na naman ang oras nyo.